In America, it's easy to become soft. For decades, their fathers were bitter enemies. But now, Senator Ferdinand Marcos Jr. and President Noynoy Aquino could share the stage to endorse candidates in next year's midterm elections. Isang nakakagulat na balita mga kaibigan ang ating natunghayan mula kay Senator Trillanes. Paano nga ba tinulungan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon laban sa mga Duterte? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. May isang kwento na maaaring hindi mo pa naririnig, ngunit sa oras na malaman mo ito, hindi mo na ito makakalimutan. Isang kwento na may kinalaman sa dalawang magkasunod na administrasyon, isang kontrobersyal na lider at isang hitman na naging saksi sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng bansa. Pero teka, paano ba nagkaroon ng koneksyon si dating Pangulong Benigno Aquino III o Pinoy sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga Duterte? Una, balikan natin ang taong 2016. Sa pagtatapos ng termino ni Pinoy, kasabay nito ang pag-upo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Pangulo. Ngunit bago pa man magpalit ng liderato, may ginawang hakbang si Pinoy na sa unang tingin ay tila walang direktang epekto sa hinaharap. Ngunit mayroon. At ito ang susi kung bakit ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay tila may bentahe laban sa kampo ng mga Duterte ngayon. Nasa gitna ng lahat ng ito ang isang tao, si Edgar Motabato. Siya ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na nagturo sa dating Pangulong Duterte bilang Superman ng squad. Motabato ang naging tinig ng mga biktima, ngunit ang kanyang buhay ay nasa peligro sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Tiniyak niya ang kaligtasan ni Motabato bago pa man maupo si Duterte bilang Pangulo. Bakit? Dahil alam ni Pinoy ang maaring mangyari sa isang taong naglantag ng ganitong kalaking iskandalo. Pinoy, sa kanyang mga huling araw bilang Pangulo, ay nag-utos ng isang pinagkakatiwalaang opisyal ng gobyerno na ilipat si Motabato sa pangangalaga ng isang mataas na opisyal ng simbahang Katolika. Hindi lang ito simpleng pagkilos, ito ay isang estratehiyang nagbigay daan sa pag-iingat ng ebidensya at pagbigay ng proteksyon sa isang saksi na maaaring maging susi sa pagbagsak ng mga Duterte. Ngunit ano ang koneksyon nito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Narito ang twist. Sa kasalukuyan, habang patuloy ang laban ng administrasyon ni PBBM laban sa mga Duterte, ang hakbang na ginawa ni Pinoy noong 2016 ang siyang nagbigay ng mahalagang leverage ngayon. Sa pamamagitan ng pagbibigay proteksyon kay Motabato, hindi lamang niya sinigurado ang kaligtasan ng isang saksi, kundi pati na rin ang integridad ng mga impormasyon laban sa DDS. Ang mga ebidensyang ito ang posibleng nagiging basihan ng kasalukuyang mga hakbang ng administrasyon laban sa kanilang dating kaalyado. Ngunit hindi lang ito tungkol sa proteksyon, ito rin ay tungkol sa pag-iiwan ng pamana ng pananagutan at accountability. Kung walang ginawa si Pinoy noon, ay baka malamang ay hindi na natin maririnig ang pangalan ni Motabato ngayon. At kung hindi maipapasa ang mga ebidensyang ito, paano makakakilos ang sinumang administrasyon laban sa mga Duterte? Sa makatuwid, ang tanong, saang bahagi ng kasaysayan mo ilalagay? Si Pinoy, maaaring hindi perpekto ang kanyang pamamahala, ngunit sa simpleng hakbang na ito, tila inilatag niya ang pundasyon para sa mas malalim na pagsisiyasat sa madilim na kabanata ng DDS. Pinoy, sa kanyang paraan, ay tila naging tahimik na alyado ng katarungan, hindi lamang para kay Motabato, kundi pati na rin sa ating bansa. At ang kwentong ito ay nihayag at inilantad ng dating Senator Trillanes sa Politico.com. Nandito ang article mga kaibigan, at kung nais mo itong basahin, feel free na tignan ang bagay na ito. Ang kwento ay hindi pa tapos, ngunit ngayon alam mong ang koneksyon ni Pinoy, PBBM at Motabato ay higit pa sa politika. Ito ay kwento ng pananagutan, katarungan at ang hindi matatawarang epekto ng isang tamang desisyon sa tamang panahon. Ngayon, ikaw na ang magpasya. Handa ka bang balikan ang mga detalye ng kasaysayan o hahayaan mong lumipas ang pagkakataong maunawaan ang mas malalim na kwento ng ating bayan?
Hebreo 13 verse 16. Magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip. Ang sinuman ay may pananagutan sa paggawa ng mabuti kahit pa ito ay nangangahulugan ng sakripisyo. Ang pag-akto ni Pinoy upang protektahan si Cotabato ay isang halimbawa ng paggawa ng mabuti sa harap ng panganib. Ipinakita nito na ang paglalantad ng katotohanan at pag-aalaga sa katarungan ay hindi laging madali, ngunit mahalaga para sa mas mataas na layunin ng pananagutan at katarungan. Pagnininday. Sa ating pang-araw-araw na buhay, kaibigan, tinatawag tayo na maging kasangkapan ng katarungan at kabutihan. Madalas ang paggawa ng tama ay nangangailangan ng sakripisyo. Handa ba tayong maging kasangkapan ng ating Panginoong Diyos upang ipahayag ang katotohanan kahit na ito ay mahirap? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, na siyang nag-iingat sa inyong mga anak. Salamat sa inspirasyon ng mga taong tapat na naglilingkod sa katarungan at kabutihan. Tulungan niyo po kaming maging matatag sa paggawa ng tama, kahit na ito'y nangangahulugan ng sakripisyo. Pagpalain niyo po ang mga nakikinig ng mensaheng ito. Buksan niyo po ang kanilang mga puso upang maunawaan nila ang kahalagahan ng katotohanan at pananagutan. O aming Panginoong Diyos, gabayan niyo rin po ang aming bayan, na lumakad po kami sa daan ng katarungan at kapayapaan, sa paglilid ng example ng aming Panginoon Kristo nung siya ay nandito sa lupa. Tulungan kami, Panginoon, na mas makilala po namin ang aming Panginoon Kristo na siyang aming tagapagligtas at makita nawa namin ang katotohanan base sa inyong banal na kasulatan, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong pong pag-ibig sa amin. At tulungan kami na basahin ang inyong banal na kasulatan at upang makita po namin ang buong katotohanan patungkol sa mas magandang plano po ninyo sa bawat isa sa hinaharap. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy na pag-iingat sa amin at sa patuloy na pagdinig ng aming mga panalangin. At patuloy po kaming patnubayan, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.